Pagkatapos ng napakahabang mga pagdiriwang natin kaugnay ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, tayo ay nagbalik ngayon, actually noong mga nagdaang linggo pa, sa karaniwang panahon. Pero envelope doon sa ating pagdiriwang muli, sa ating pagbabalik sa ordinaryong panahon, ang mga dakilang kapistahan katulad ng Pentecostes, yung Holy Trinity noong isang linggo, at ngayon, yung tinatawag nating Corpus et Sanguis Christi. Pero sa atin ay mas kilala siya bilang Corpus Christi. Latin, na sa Tagalog ito ay nangangahulugan na katawan at dugo ng Panginoon. This is the essence of the Holy Eucharist. Mas madaling sabihin, o sa madaling salita, ito ay maaring sabihin na dakilang kapistahan ng banal na misa, kung saan ang ordinaryong tinapay, ang ordinaryong alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon. At mismong itinuro ito ng Panginoon sa atin. Siya mismo ang nagutos, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang banal na misa ay ipinag-utos mismo ng Panginoon. Siya ang nagtatag, siya ang nag-utos na ating mulit-muling gawin. At hindi lamang po ito sa pagtulad at paggaya sa pamamagitan ng Eucharistia. Ito din sa ating pamumuhay ay dapat nababakas ang bunga ng Eucharistia. At ang Eucharist po ay mayroong 4 moments. Ang una, sabi doon, hindi ko alam kung narinig ninyo, kinuha ang tinapay. Nagpasalamat siya, pinaghati-hati iyon at ibinigay sa mga alagad. Alam nyo, tayo din pong lahat, inaanyayahan ng Panginoon na gawin yon bilang pagkilala sa Kanya, bilang pag-alaala sa Kanya. Hindi lamang ang tinapay na walang libadura at ang alak ang kinuha, binasbasan, hinati-hati at ipinamahagi. Ang bawat isa sa atin na tumatanggap din ng Eucharistia at nakikinabang. Kaya nga ang pagtatagalog natin sa communion ay pakikinabang. Hindi lamang tayo nakinabang period. Mayroon tayong misyon na dapat lahukan. Ang una, ikaw at ako'y inaanyayahan ng Diyos to be taken. Yung mga kabataan ngayon, kapag sinabing, you are taken, iba ang pagpapakahulugan nila. Ang pagkakaunawa nila may jowa na. Ang ibig sabihin ng taken sa iyong kaordinaryuhan, sometimes in the silence of your life, or even in your chaotic life, God comes into your life in order to take you, in order to choose you. Kaya minsan ay naririnig natin, bakit ako? Bakit ako, Panginoon? Bakit akong inaanyayahan po ninyong maglingkod? Hindi po ako karapat-dapat. Alam ni Lord yun. You don't even have to repeat. Alam ng Diyos ang buhay mo. But without looking at your background, at my background, God called us. God took us. At gano'n na lamang ang pagmamahal sa atin ng Diyos, na sa kanyang pagkuha at pagtawag sa atin, mayroon din siyang dahilan. At yun ay yung ikalawang bagay, to bless us. Na sa pamamagitan mo at pamamagitan ko, magpapasalamat siya sa Ama. At minsan nga kung titingnan natin ang ating sarili, ano naman ang kasalamat sa ating kalagayan? Nagpapasalamat siya nang kinuha tayo, tinawag tayo. Bakit? Ano ba ang ating maipagmamalaki sa ating sarili upang tayo maipagpasalamat ng ibang tumanggap sa atin? But in the mercy and love of God, yung mga bagay na wala sa atin, ang Diyos mismo ang magbibigay. Kaya nga, He called us in order to bless us. Pupunuin ka ng mga bagay na kulang sa iyo. Huwag ka nang mag-alinlangan. Never doubt the call of God. Kasi ikaw ay tinawag ng Diyos bilang ikaw. At sa iyong mga kahinaan, kasiraan, pagkukulang, ang Diyos mismo magbibigay ng mga kulang sa iyo. Ang tawag doon,
pagpapala. God called us, God blessed us. Pero hindi pa yung tapos. Mayroon pang kasunod. Tinawag tayo at binasbasan sapagkat darating ang panahon, tayo rin ay paghahati-hatiin. Yun ang nakakatakot, no? To be broken. Can you just imagine? Nananahimik ako, tinawag mo ako. Pinagpala mo nga ako, pero darating ang panahon, malalaman kong ang purpose pala ng iyong pagtawag sa akin is simply to break me. At yun ang ayaw natin. Okay na sa atin yung tawagin ka, basbasan ka, pagpalain ka, but to be broken? Diyan maraming mga tao ang nagiging atrasado sa pagsunod sa Diyos. Hindi ba sa simula pa lamang ay sinabi ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus, sumunod ka sa akin. Ang Panginoon ay hindi nagsinungaling sa atin ng kanyang sinabi na ang buhay na ating tinatahak at ang ating pagsunod sa Kanya ay buhay na mayroong kaakibat na krus. Jesus was honest enough to tell us at the onset, mayroon kang mga pagdaraanan, mayroon kang mga pag-uusig, mayroong problema. At aminin natin maraming mga pagkakataon, tinatanong natin ng Diyos, kapag mayroon tayo mga pinagdaraanan, Lord, why? And sometimes, we even ask, why me? And why not? Unang-una, simula pa lang naman, ay alam mo na ang Diyos ay hindi nangako ng isang paglalakbay sa buhay na walang unos, walang problema, walang alon. Ang kanyang pangako'y kasama mo siya, anuman ang iyong pagdaanan. That's why if you feel that you are broken and you are being broken, alalahanin mong ang Diyos mismo ay literal na naging broken for a purpose. Upang siya ay maipamahagi sa nakararami. Ganon din tayo. Tayo ay nagiging broken upang maraming mga tao ang makinabang sa ating brokenness. Upang maraming mga tao ang higit na makinabang, syempre, kapag isang tinapay, masarap kainin ng isang buo. Pero kapag pinaghati-hati mo na iyan, mas maraming tao ang pwedeng makinabang. Hindi man lahat ay busog na busog o bundat na bundat, at least ang lahat ay nakatikim. Ang lahat ng tumatanggap ng Eucharistia, you had your own fill, at yung iyong tinanggap ang magpapalakas hindi lang sa iilan, kung hindi, sabi ng Ebanghelyo, para sa nakararami. Kaya wag po kayong matakot sa mga pagkakataon na nakakaramdam tayo ng brokenness. Sa ating brokenness, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Sa ating brokenness, maraming makikinabang. Ang unang-una yung ating kaluluwa. Sapagkat sa pamamagitan niyan, in our brokenness, we are being purified. For us to at least to become less unworthy of heaven. Kaya kung ano ang ginagawa sa Eucharistia, yun din ay nararanasan po natin sa ating personal na buhay na pagsunod sa Panginoon. Panghuli sa Eucharistia, hindi po mapaghihiwalay ang kahalagahan ng Eucharistia at ng pagkapari. Time and again you hear from me, wala pong banal na misa kapag walang pari. Yung tinatawag na transubstantiation, isang napakalalim na theology, sacramental theology, particularly of the Eucharist, kung saan sa pamamagitan ng kamay ng pari, ang tinapay na ordinaryo, ang alak na ordinaryo, kapag kanyang itinaas, sa ating pananampalataya ay magiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon. Yun ang tinatawag na transubstantiation. Hindi nagbago ang tsura ng tinapay, ngunit siya'y nagiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon. Kaya kapag sinasabi ng pari na katawan ni Kristo,
Ang sinasabi niya, ang iyong tinatanggap ay hindi na tinapay, kung hindi tunay na presensya ng Diyos. The real presence of God in the Eucharist. Kaya natutuwa ako kapag mayroong mga nagkukumunyon, yung iba lumuluhod. Masama ba yun? Hindi po. Kung yun ang inyong pamamaraan ng pagpapakita ng paggalang sa Eucharistia, lumuhod kayo. Isang kardinal nga ang nagsabi, kahit gumapang, kung yun ang iyong pagpaparaan ng pagpapakita ng paggalang sa Panginoon, present in the Holy Eucharist, then do so. Kasi ang Diyos ay karapat-dapat ng lahat ng ating paggalang. Nakita natin yung ilang mga ginagawa ng ilan sa mga hindi na nga natin kasama sa pananampalataya, ngunit binabastos ang Eucharistia. Pumupunta sa simbahan, nagkukumunyon upang lapastanganin ang katawan ng Panginoon. And their purpose is to insult the church. It is not really the church that you are insulting. It is Jesus Himself. Sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat ng lahat ng paggalang. At yan ay pananagutan ng ating kaluluwa pagdating ng panahon kapag nilalapastangan natin ang katawan at dugo ng Panginoon. Kaya buong paggalang kapag uma-attend sa banal na misa, check your outfit. Yan ba'y karapat-dapat na damit kapag ikaw ay humaharap sa Panginoon? Best mo na ba yan? Kapag nga uma-attend tayo ng mga birthday, graduation, see to it na maayos ang ating damit. In meeting the Lord, at least naman, maayos din ang iyong pananamit. Best mo na ba yan? Noong ako'y dumating sa parokyang ito, mayroong mga nagbubulong sa akin, Father, dapat magigpit tayo sa damit ng mga nagsisimba. Hindi natin gagawin yan. Ang lalaki na natin, tuturuan pa ba natin ng damit ang isa't isa? Let's use our brain. Kung ano ang nararapat para sa Diyos, hindi na pari ang magtuturo niyan sa iyo, ang konsensya mo. Kung yan ay nararapat para sa Panginoon, then go. Kung best mo na yan eh. Pero kung hindi, at meron ka pang better clothes than that, if you are going to meet the Lord, then wear what you have. Wear your best Sunday dress. Kasi ang makakaharap mo'y Diyos, hindi principal, hindi politiko, Diyos. Kaya dapat maghalang tayo mula panlabas hanggang kalooban. At ang mga pari ay mahalaga. Sa pamamagitan nila, ang Eucharistia ay nagaganap. That's why in a very particular way, in this Sunday of the Corpus Christi, we also pray for more holy vocations. Noong nagdaang mga linggo, mayroon tayong Vocation Sunday, nung Good Shepherd Sunday. Pero ngayon, maalaala natin nawa ang kahalagahan ng mga pari. Kulang na kulang ang mga pari. Encourage vocations. Kailangan natin ng mga kabataan na tutugon sa Diyos. Akayin natin sila. Encourage natin sila. If they are not yet inspired, let us be their inspiration. Hayaan natin sila na magkaroon ng bukas na isip na mayroon pa palang ibang pagtawag ang Diyos. Higit sa mga propesyon ay mayroong tinatawag na bukasyon. At yun ay ang pagtatalaga ng sariling buhay para sa Diyos. Ang pagpapari. Kaya ipagdasal natin ang ating mga pari, ang mga nagpapari, at ang marami pang sana'y makaramdam ng tawag ng Diyos upang sila din ay maging tugon, upang ang real presence of Jesus ay higit na maranasan ng nakararami pa, lalo na yung mga taong hindi pa nakakarinig ng pangalang Jesus. Amen.